Yes, good morning! Ay, nakakaiyak because una, pinadpad ako ng Panginoon dito sa church ng Qatar Evangelical Church with my son and mamit ko ang pastor na lingkod ng Diyos na hindi ko talaga kita ang mukha niya. Hindi kami na nagpangita sa Saudi Arabia, but pangalan lang, purihin ng Diyos. At anyway, sa Diyos ang papuri. At ako po si Pastor Rodolfo Ding Gunita. Lagi niyo po kaming magugunita. Kaya ganun. Hindi ko mabanggit kung paano ko sisimulan. Overwhelm ako. Pagpaman ninyo, kung maging emotional ako dahil sino namang hindi maging emotional sa ginamit ng Diyos, bakit ako nandito ngayon through Pastor Wilmore. Hindi ko siya itataas, but isa siya sa ginamit ng Diyos kung bakit nandito po ako sa inyong harapan, isang hamak na alipin ng Panginoong Hesus sa biyaya ng Diyos na ligtas. Lalo akong naiyak kasi hindi ko talaga makita mukha ni Pastor Wilmore. Kaharap ko na siya, yakap na lang. At pag-ibig na lang ni Jesus ang namagitan sa amin. Matagal pa yun, Pastor. Loobin ng Diyos, nakita ko pa rin kayong lahat mukhaan. Ang aking mga apo ay hindi ko pa rin nakikita mukha. Ang misis ko, hindi ko kilala ang mukha. Kaya biyaya ng Diyos. Sige, simula muna tayo bago magkwentuhan at part of message ng Panginoon. Samahan niyo po ko sa isang panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, pinuring ka sa umagang ito. Salamat sa biyaya mo. Sa nagdaang linggo na iningatan mo ang bawat isa. Salamat dahil ang pag-ibig mo ang siyang bumabalot sa aming kalagitnaan. Dugo ni Jesus ang siyang naglinis ng lahat para kami makatawag sa iyong Ama naming nasa langit. Tulungan mo kami, Banal na Espiritong maunawa ng mensahe mo. Gamitin niyo lamang po akong daluyan ng iyong pagpapala. Hayaan mo ang pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas ng maitaas sa aming kalagitnaan. O Diyos, Ama sa langit, bantayan mo ang aming lugar. At sa iba pang mga mananampalataya ng Panginoong Jesus dito sa Qatar, sa ibang panig pa ng mundo, nagdiriwang ng pagsamba sa iyo sa Espiritu katotohanan, mangusap ka, magligtas ka, maghimala ka sa aming kalagitnaan. Muli, O Diyos, sa iyong lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag kayo matutulog. Hindi ko kayo nakikita, puti lang. Pero may Diyos na nakakita ng puso natin. Amen? Kaya, actually, tama si Pastor Wilmore. Ang misis ko, ang sister wife ko, ang tagabasa. Actually, ang Bible po ay wala namang mga chapter yan at mga talata. Hindi naman alam ni Pablo na nalagyan ng talata yung kanyang nilikhang mga salita. Halos kalahati ng New Testament. Nagkaroon lang ng mga talata yan na isang obispo ang nagbigay ng talata. Pero bago magkaroon ng talata yan, ay merong isang panahon ng 1300 ay ayon sa pag-aaral, binigyan ng chapter. Pero nung panahon ng Pablo ay walang chapter. Nung susulat siya ay walang chapter 1, chapter 2, verse ganyan. Nung 1600 ay nagkaroon na lang ng verse at yun ay isang obispo. Kaya mga history. Kaya ngayon ay hirap ako dahil sa audio Bible ay wala namang verse. Kaya nga sabi ko sa Panginoon nung ako'y nabulag, ay paano na? Hindi na ako makapagbabasa. Pero God is good all the time. At walang dahilan para tayo magmaktol. Identity in Christ. Nawa ay magamit ang inyong mga lingkod. A short testimony. Ipahintulot nyo naman, di ba? At pagbawa ninyo, kung may mga Inglesero dito at Inglesera, gamitin nyo yung ating Pilipino na lingwahe. Okay lang po ba yun? Yes, at mas magkakaintindihan tayo. Dahil pagbawa ninyo, wala na nga ako nakikita, dudugo pa ilong ko. Mahabag kayo. Kaya yun po, at ito po yung ginamit ng Panginoon sa akin. At nung una, 1991, yung sabi ng Pastor Wilmore,
Tanda ko yon. Kadarating ko lang yon galing sa Pilipinas, bakasyon at pumunta ako para dumalo. Dumating kami ni Kuya Eli, hinuhuli na sila. Hindi pa ako mananampalataya no'n, inaakay pa lang. Hindi pa ako identify as Christians, as believers of Christ. At to make the story short, ay pinababa ko ni Kuya Eli, huwag na ako madamay. Passport lang ang dala ko noong 1991. Isa pa lang ang anak ko noon. Wala pa si JB noon. At hanggang sa nagpalipat ako sa Jeddah kasi baka madamay ako sa gawain na ng Panginoon na hindi ko naman maintindihan noon. Hindi ko pa naintindihan. At to make the story short, 1996 ako nakakilala sa Panginoon. Binalik ako ng Panginoon sa Riyadh. At muli nakita ko na naman si Kuya Eli. Mga kalalakihan katulad ng Pastor Wilmore at hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala sa biyaya lang ng Diyos by names lang. Kaya excited ako na dinako ako ng Panginoon dito sa Qatar dahil yung istorya ng buhay ni Pastor Wilmore, identify siya as believers of Christ. Talagang puri ng Diyos sa buhay mo, Pastor. Dahil since 1991 hanggang ngayon, 34 years na, ay naglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Kaya tama yung March na team natin ninyo na finding identity in Christ. At hindi henerasyon ang magpapakilala, kundi yung pamumuhay natin kay Kristo bilang isang anak ng Diyos. Saan man tayo ipadpad, mayroong kapansanan o wala, ay ma-identify tayo bilang Kristiyano. At yun po ang ating pag-aaralan ngayon sa Ephesians chapter 1. Kaya, to make this story short, 1996, na nakakilala po ang inyong abang lingkod. June 7, 1996, sa gitna ng Riyadh, Saudi Arabia, sa disyerto, Ala Maria. At alas 12 yun, ganito rin pagsamba. At nung makilala ko si Jesus, akala ko, ang precious things na maiuwi ko from Saudi ay ginto. Hindi pala, si Jesus Christ. And then I decided to go back to Philippines para mag-for good. I decided na mag-resign 1997. Nabaptize ako April 18. And then ayaw kong payagan at 1998 ay pinayagan ako umuwi. O 1997 October, talagang biyaya ng Diyos. Sabi ko, gusto kong ipakilala ang Panginoong Hesus na tagpuan ko sa Saudi Arabia sa mga pamilya ko, sa parents ko, sa mga loved ones ko. At ma-identify akong mananampalataya. On that time, parang sa Pastor Wilmore at makakwentuhan namin ni Kuya Frank, ay hindi pa ganun ka-popular ang mga born-again Christian noong panahon ng 1980s. Talagang may discrimination. Kaya hindi ako tinanggap sa aming bayan, sa aming baryo, sa aking family. At sabi ko, hakbang ako sa gawain ng Panginoon. Hindi ako masaya. Hindi ko alam bakit ako nandito ngayon at pastor, ni sa panaginip ayoko talagang gusto ko lang na maglingkod as a simple Christian sa isang church. But ang panawagan ng Panginoon ay naroon. I talk to my wife and my son na si Christian, yung pangalan namin, si JB, ay bata pa at buntis ang misis ko sa pangatlo naming anak na babae. And then, nung gumawa ako ng desisyon, maraming nagtaas ng kilay na mga na mga kakilala ko, si Ding, ba't magpapastor yan, di ba? And then, after 3 months, February 1998, na-retina detached po ako. Naputol ang ugat ng mata ko at pagkagising ko. Talagang, sabi ko, ang baong ko, no, ako umuwi 1996, at nung 1997, Hebrews 13:5. Panginoon, hindi mo ko iwan ipababayaan. But dumating ako sa puntong nabulag. Talagang sabi ko, Panginoon, sinabihan ako naman sa sakit kasi nag-born again ka. Identify kami as born again Christian. May dalang Bible, mga anak ko, inaakay ko sa church. Pinagtatawanan kami ng mga kakilala ko, mga kamag-anak namin, mga taga-amin. Dahil doon ako naglingkod sa bayan namin, sa baryo namin. Sabi nga ng Biblia, walang propetang kinilala sa sarili ng bayan. Pero niluno ko yon. Hindi ako umalis sa aming baryo, sa aking mga kamag-anak. To show that I am a Christian
I'm a believer of Christ. Kaya identify ko na ako'y mananampalataya ng Panginoong Jesus. And then, to make this story short, yun, every 2 years, nabubulag ako. And then, to make this story short, the worst thing na nangyari sa akin 2017, nabulag na lahat. Na-transplant ako, hindi nag-materialize. Hanggang sa, wala na. Kaya ako may ginto, bigay ni JB, kasi to encourage myself. Ang hirap nang walang nakikita. Pero nakakita pa itong side nito. Ito na lang. Ito. Kaya pag gumanyan ako, pag nagpipreach, may ginto. At least may kinang. Nakikita ko. Nag-encourage ako. Ngayon, naiyak ako dahil hindi ko makita ang ganda ng mukha ng mga anak ng Diyos. Mahirap makipag-usap sa wala kang nakikita. But let God identify in ourselves. Ano man ang sitwasyon. Kaya, ayun. And then to make this story short, tuloy pa rin. Hindi na ako nakakabasa ng Biblia. Pero, inaccept ko yun. Hanggang sa umiyak lagi sa Panginoon. Tinawag mo naman ako. Gawain mo to. I will not leave you, no forsake you, ang aking inlame na talata. Hebrews 13:5. Dahil, and then, 2024, January 10, na-infeksyon yung mata ko nakakita. Totally blind. Talagang bulag siya. Lalo akong nanghinaan ng loob. Ayokong pakilalang pastor ako. Sa harapan ng maraming pasyente. Dahil ako'y devastated talagang. Ito ba yung buhay ko? Maraming nakakilala sa akin sa hospital na ako'y pastor. Humingi sila ng prayers. Pero hindi ko maibigay ang prayers. Dinay ko sa sarili kong hindi ako pastor. Hindi ako born again. Kasi hindi ko sila kaya ipanalangin. Kasi ako nakakailangan ng prayers. Ayoko mabulag. Ang hirap ng bulag. Pero, to make this story short, after operation, January 13, 2024. Paglabas ko sa operating room, pinataka ng misis ko, every hour pinapataka ng mata ko. Nakakita ko ng liwanag. Ang sabi ng doktor, Pastor, hindi ka namin o-operahan para makakita. O-operahan ka namin para huwag tanggalin ang mga mata mo. Sabi ko, paano ka hindi matatakot noon? Diba? Wala ka nang nakakita, tatanggalin pa yung mga mata mo. Sabi ko, Panginoon, ipakita mong buhay ka. Pakita mo na ikaw yung aking Diyos. Then, nung makakita ko ng liwanag, sumigaw na ako. No? Sabi ko sa misis ko, thank God, may ilaw ko nakakita. Kaprasong ilaw lang. And I praise the Lord. Then, pinakilala ko sarili ko sa maraming taong nasa work. Sabi ko, ba't niyo ko nakilalang pastor? Kasi yun, nasa pananalita niyo. Sabi ko, pasensya na kayo. Kasi, down na down din ako noon. Pero ngayon, hali kayo, manalangin tayo. Ipinakilala kong ako'y anak ng Diyos. Mga kapatid, katulad ng ating pag-aaralan, walang dahilan, walang lugar para hindi natin ipakitang tayo anak ng Diyos. Gamitin ko yung audio Bible ko, sabayan niyo po ako. Yung istorya ng Ephesians, sulat ni Pablo. Buksan niyo ang inyong mga Bible at nandito na po, Ephesians 1:13-14, ang tinig sa akin, finding identity in Christ. Hayaan niyong pakinggan niyo yung Ephesians chapter 1:1-14. Okay lang po? Amen. Buksan ko po ito. Hindi ko kapakapa lang din po ito. Taga-Efeso, Ayan. una, kabanata. Ayan.
Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual Yes. na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan ay Opo. pinili na niya tayo Yes, thank upang God. maging Kanya Yes, sa important. pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo Opo. upang maging anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo Yes. ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon, ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin Opo. sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Yes, opo. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo Yun. at pinatawad ang ating mga kasalanan. Amen. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban Opo. ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa Yes, opo. at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Opo. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo, ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Opo. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, Opo. ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya Aha. ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Opo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Amen. Muli po ang pagbabasa ng salita ng Diyos at finding identity in Christ. Alam nyo, yung sulat ng Pablo sa mga taga-Efeso, sa mga panahon ito, dinig nyo ba ako? Pabagsak na ang mga Grego noong mga panahon ito. At noong mga panahon itong sinulat ni Pablo, ito po ay nasa third journey na siya sa Ephesus. At ito ang pinangmatagal na stay ni Pablo, na Apostol Pablo, sa lahat ng pinuntahan niya sa Ephesus. Si Pablo po ay tumagal ng 3 taon at kalahati sa Ephesus. Dahil 2 taon siya nagturo sa eskwelahan ni Tyrannus. Nagturo siya ng mga doktrina doon para sa mga itinatayo niyang mga iglesia ay may mga maiwang mga lingkod ng Diyos. At kung maalala nyo yung 7 churches sa Asia Minor, at yun po ay yung Turkey ngayon, at nandun yung Smyrna, mga ganyan po, at doon po yun. At yung isa doon yung Ephesus. At dito po ay, yung Roma po ay namamayagpag sa kanilang, sabihin natin sa kanilang katanyagan. At ang mga taga-Korinto ay namumuhay na ang maraming mananampalataya sa immoralidad, sa mga idolatries. At yung mga Kristiyano ay napapariwara na ang buhay, wala nang identity. Kaya nga sumulat si Pablo sa mga taga-Ephesus, yung ating nabasa na chapter 1, 13 to 14, di ba? Pinaalalahanan, ni-remind sila na, hoy, nadinig niyo yung ebanghelyo. Si Jesus ay namatay, nilibing at nabuhay ng muli. Yun ang kaligtasang meron tayo. Yung tinapos na gawain ni Jesus sa krus, 2,000 taon na nakakaraan. Diba? Sa biyaya ng Diyos tayo nangaligtas. Kaya nga, Ephesians 2, yung makita nyo ron 8 and 9, pinaalalahanan ni Pablo yung mga Kristiyano na, bakit kayo ganyan? Nakalimutan nyo na ba yung identity nyo? Na kayo yung mga anak ng Diyos, sa biyaya ng Diyos kayo naligtas through Christ. At marami na rin ngayon ganon.
ng mga Kristiyano, hindi lang dito sa Qatar, kundi sa iba't ibang panig ng mundo at maging sa ating bansang Pilipinas. At marami na rin Kristiyano na ikinakahiya sila ay mga anak ng Diyos. Marami na rin Kristiyano ayaw pamuhay ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po, ang sulat ni Pablo, umpisahan natin sa Roma, Book of Roma, ang pinakikita po ang obra maestra ni Apostol Pablo sa Book of Romans ay patungkol sa naging mananampalataya tayo ng Panginoong Hesus. Naging justification. Pinakita doon na tayo ay inaring ganap ng Diyos through our faith. At ang 1 Corinthians naman po ay obra maestra ni Pablo ay ipaalala sa mga mananampalataya ang kahalagahan natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, sabi ng 1 Corinthians 13, di ba? Kung ikay maglilingkod na walang pag-ibig, wala rin kabuluhan. Kaya meron kang ang faith, o mahalaga yung faith, hope, and love, but the greatest of these three is love. Kasi ang pag-ibig, galing sa langit, ang pag-ibig ay Diyos, ang Diyos ay pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos, John 3:16, ibinigay si Jesus, pumunta sa lupa, Diyos na nagkatawang tao, isinilang sa sabsaban, and then, yung pag-ibig na yun ay Diyos, na nagkatawang tao, and then, yung pag-ibig niya, binigay sa atin, at yung pag-ibig, bakit hindi lang dito sa lupa hanggang langit? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig natin dito bilang isang mananampalataya ni Jesus ay hindi matatapos hanggang langit. Kaya the greatest of these three is love. Dahil ang pag-ibig ay walang hanggan. Ang faith, pagka tayo namatay, nandun na tayo sa langit through Christ, wala nang faith doon. Facts na yun. Nandun na yun. Wala nang faith doon. Kasi totoo, yun na yung ating inaasahang pananampalataya nating iniukol sa ginawa ni Jesus sa krus. Kaya tayo nanampalataya sa Kanya. And then yung hope, wala na. Yung ating inaasahan ngayon, anything happen, may eternal life tayo. Di ba? Kaya yung love, nasa puso natin si Jesus, hanggang langit yun. Yeah, because God is love. And then doon, pumasok doon, yung 2 Corinthians ay nagpapaalala, pahalagahan ang ministeryo ng Panginoong Hesus. Kaya siya sabi ni Pablo, sabi nung saganang akin, 2 Corinthians 12, sabi, may thorn of the flesh siya. Humingi siya ng dalangin 3 beses, tanggalin. Pero sabi ng Panginoon, my grace is sufficient. Pablo, ang kailangan mo ay maglingkod. Pahalagahan mo yung ministry. Yung pagkatao ko sa iyo. Yung identification mo na ikay naligtas sa biyaya ko. Acts chapter 9. Di ba? Sino ka? Di ba? Sabi ng Pablo o ni Saulo sa Panginoong Hesus. At doon siya nakakilala sa Panginoong Hesus. Maging tayo at ikaw. Ngayon, doon sa Book of Galatians, doon pinakikilala na tayong mga na kay Kristo ay malaya na. Hindi malaya gumawa ng kasalanan, kundi pinalaya tayo ng Panginoong Jesucristo. Galatians 5:1. Tama? Malaya tayong gumawa ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Malaya tayong kumilos ng pagsunod sa salita ng Diyos. Malaya tayong ipakilala natin tayo mga anak ng Diyos. Kaya nga, identity in Christ. Kaya hindi nakakayang ipakilala born again na anak ng Diyos through Christ. Kahit na edad mo, bata, ano man sitwasyon mo, ang kulay, ako'y anak ng Diyos. Dahil napakapalad ng mga anak ng Diyos. Dahil ang mga anak ng Diyos, ang kaligtasan ay sumaatin, nasa lupa pa lang tayo, may buhay na tayong walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan na hindi makakamtan sa langit lang. Nung tinanggap mo si Jesus, John 1:12, binigyan na tayong karapatang maging anak ng Diyos. Lahat ng nanampalataya kay Jesus. Dito pa lang sa lupa, tinanggap ka na anak ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya yung buhay na walang hanggan nasa iyo. May mga katuruan na pagdating sa langit, matatagpuan lamang ang buhay na walang hanggan. Hindi yon. Ngayon pa lang, nung ikay nagsisi ng kasalanan, inari mo si Jesus sa krus nang ginawa niya para sa iyong kaligtasan, tinanggap mo siya by faith bilang tagapagligtas, binigyan ka na ng buhay na walang hanggan. Nung araw na yon, nung oras na yon, isinulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Sabi nga ng Lucas, nung makakita ng Panginoon, yung mga, sabi ng mga apostoles, binigyan sila ng kapangyarihan, magpagaling, magpala sa mga masamang espiritu. Sabi, ang galing namin. Meron kaming nagagawang mga himala, Panginoon. Pero sabi na pa, nagagawa niyo. Pero ang pinakamagaling doon, 15:10, yung pangalan nyo'y nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya identity natin ay hindi dapat ikahiya.
Dapat ipagmagaling sa biyaya ng Diyos. Dahil tayo mga tagalangit. Kahit man saan tayo naroon, pakilala natin tayo Kristiyano. Sabi nga, yung Galatians, malaya tayong, obra maestra ni Pablo doon, malaya tayong kumilos bilang anak ng Diyos. Kilalang mga tagasunod ni Kristo. Ikaw, kilala ba ng mga komunidad mo, mahal sa buhay, na tayo mga anak ng Diyos? Kilala po ba tayo? Yun po yung sabi nga, pag may mga bagay na ito'y nangyayari, eleksyon na naman sa ating bansang Pilipinas. Mga palakasan, papapilan, kilala ko yung kumakandidato niyan. Kaya ibubuto yan. Pag nanalo yan, kilala ako niyan, lalapit ako sa kanya. Maraming tao na mas gusto lang kilala sila na malapit kay mayor o sa mga politiko. Wala masama doon, pero nakalimutan lang, mas masarap makilala na tayo mga anak ng Diyos. Dahil ang Diyos, ang siyang pinagmulan ng lahat, siya ang lumikha ng langit at lupa. At hindi lahat ng mga nasa lupa ay anak ng Diyos. Sabi ng John 8:44, kayong mga anak ng dyablo. Tayo mga hindi pa mananampalataya ng Panginoong Hesus at nabubuhay sa relihiyon, napakarami. Kahit magpatatak sila ng mga kung ano-ano sa noo, lumuhod, at magsakripisyo, pumalo ng likod, bumuhat ng krus, hindi pa rin sila ma-identify na anak ng Diyos. Ang identification para kayo maging anak ng Diyos, kilalanin mo makasalanan ka, tanggapin si Jesus sa puso bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay. At yun ang kaparaanan para tayo magkaroon ng puwang sa langit. Di ba sabi ng Luke, bawat kaluluwang nagsisisi ng kasalanan, nagbubuksan at nag-aawitan ng mga anghel sa langit. Kaya nga kapatid, hindi nakakahiyang ipakilalang tayo ay mga mananampalataya ni Jesucristo. Kaya yung Ephesians, yun po, kaya nakikiusap ang Biblia sa turo ni Pablo. Sa mga taga-Ephesus, 2,000 taon na nakakaraan, lagay na natin ng ganung kahaba. At ngayon, sa ating kalagitnaan, at sa marami pa, na nakikiusap ang Biblia sa turo ni Pablo na tayo ay magpakilala. Kaya nga doon sa verse 13 and 14, kayo'y nakadinig sa katotohanan. At ang Ebanghelyo, ano yung Ebanghelyo? 1 Corinthians 15, 1-4. Namatay si Jesus, inilibing at nabuhay namang muli. Yun ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay hindi ang Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Mula sa New Old Testament, Genesis to Revelation, 1,189 chapter. Ang Old Testament ay content ng 929 chapter. Ang New Testament, from Matthew to Revelation, 260 chapters. Ngayon, sa Genesis, 11 chapter lang po about creation. Chapter 12 is about Abraham na. And then hanggang sa Revelation, pinakita po si Jesucristo ang pinakikilala ng Biblia. Hindi after ang Diyos sa creation. Dahil maunawaan natin ang creation pag tayo naging mga anak ng Diyos. Kaya sabi ng Pablo, 2 Corinthians 5:17, you are a new creation. All things have passed and you are become new. Doon pala makikita mo, dahil nung namatay ang lahat ng mga nilikha ng Diyos, dahil sa baha, sumibol, Genesis 6-9, si Noah. Doon nagsimula ang henerasyon. Nawala na yung creation. Kaya yung mga sinasabing tayo galing sa unggoy, hindi totoo yun. At yung mga Big Bang Theory, hindi totoo yun. Ang totoo ay ang Bible. Dahil ang Old Testament, ang itinutukoy ng Old Testament ay darating ang tagapagligtas. 39 books. Ang New Testament, dumating ang tagapagligtas. Matthew, Mark, Luke, and John, sa mga unang chapter, pinakilala, isinilang si Jesus. Matthew chapter 1, pinakilala, si Jesus ay dumating. Mula sa lahi ni Abraham hanggang kay Adan. Dumating. Ngayong ating church age, tanggapin si Jesus.
Kaya nga ho, si Pablo, hinihikayat niya yung mga taga-Ephesus Christians na, Hoy! Kaya nga po, yung verses 1 to 6 ng Ephesians chapter 1, pinakikita dyan, yung kapangyarihan ng Diyos, kung natinig nyo't nabasa nyo po, pinili kayo ng Diyos noon pa lang upang maligtas. Alam mo ba sa Genesis chapter 3 verse 15? Nung nagkasala si Eva at si Adan, doon pa lang, nagkaroon na ng tagapagligtas. Sabi, dudurog sa ulo ng ahas. Sino yung ahas? Ang diablo. Nung namatay si Jesus sa krus, akala ng maraming tao at ng diablo, tapos na si Jesus. Pero hindi. Yun ang dumurog sa ulo ng diablo. Kasi ang gusto ni Satanas sa Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy, mawala yung God the Son. Kaya doon pa lang sa Genesis, pinapatay na niya ang isisilang na tagapagligtas sa binhi ng babae. Dahil pag nawala at nagkasala si Jesus na anak ng Diyos, ang papalit, iniisip ni Satanas siya. Papasok siya sa Trinity. Magiging makapangyarihan siya. Di ba sabi sa Ezekiel? Na gusto niyang matulad sa Diyos na lumikha sa kanya? Di ba si creation lang, ang creator Diyos, alam niya siya anghel lang. Pero nagkaroon siya ng inggit. At nagkaroon siya ng pagnanasang maging katulad ng Diyos. Kaya sinira yung plano ng Diyos. At doon pa lang yung Jesus na kaya sabi ng Biblia, ipangalan niyo Jose, Maria, sa isisilang na tagapagligtas ng sanlibutan. Jesus. Ang Diyos Ama ang nagpangalan. Hindi si Maria at si Jose. At walang magulang si Jesus ng Maria at Jose. Mawalang galang. Hindi ko ibinababa si ng Maria. Ang binibigyan ko ng emphasis dito, Diyos ay walang magulang. From eternity past to eternity future. Ang ama ng Diyos anak ay ang Diyos Ama. Pero yung sabing ina ng laging saklolo, ina ng Diyos. Wala pong ina ang Diyos. Dahil nung nakapako si Jesus sa krus, 2,000 taon na nakakaraan. 7 sayings on the cross. Una, Father, forgive them. Pangalawa, today, you will with me in paradise. Pangatlo, sabi doon, dahil ang Panginoong Hesus ay naging karpintero, nabiyuda si Maria. Siya ang panganay sa 4 na lalaking anak ni Jose at ni Maria. 3 babae, 7 ang anak ni Jose at ni Maria. Wala man lang pumunta nung sinakapako sa krus. Dahil breadwinner ang Panginoong Hesus, tumasandaling iyon. Ang nandun ay si John the Beloved. Sabi, woman, hindi sinabing mother. Woman, behold, inabilin ni Maria kay John. At sinabi kay John, son, oy, John, mahal mo ko. Hanggang dito sa huli sandali na hininga ko, nandito ka. Ipagkakatiwala ko sa iyo bilang maging anak na ng ina-inahan ko sa lupa. Son, behold your mother. Doon pala pinakilala, mother ni John. At hindi ina ng saklolo. Inabilin ni Jesus Christ na ating Panginoon, si Maria kay John. Dahil mga responsable yung kapatid niya sa laman. Kaya nakakahiya. Kaya tayo mga Kristiyano, dapat identify tayo na mga Kristiyano, mahalin natin, igalang ang ating mga magulang. Honor your father and your mother. Children, obey your parents in the Lord. Mga magulang, Proverbs 20, train up our child. Para ma-identify tayong mga mananampalataya ni Jesus. Sabi doon, kaya nga sa 7 sayings on the cross, pinakilala ni Jesus na ating Panginoon tagapagligtas. Ang ating pangangailangan, kaligtasan. 4 sayings, my God, why you have forsaken me? Church, doon lang nagtanong ang Panginoong Hesus ng why.
Kung babasahin yung buong Biblia, ang Panginoong Hesus ay hindi nagsalita ng bakit. Pero nung huling mga sandali ng buhay niya, bakit mo ko pinabayaan? Hindi bilang isang anak. Diyos ko. Alam mo bakit? Para hindi ka pabayaan ng Panginoong Hesus pag nagtiwala ka sa Kanya. Inari ni Jesus na siya tinalikuran ng Diyos na nagsugo sa Kanya sa lupa para ikaw paglalapit sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ko. Para masabi natin, Panginoon, huwag mo kong iwan. Huwag mo kong pabayaan. Kasi ayaw ni Jesus na ikaw at ako'y pabayaan ng Diyos. Dahil inari na niya ang lahat ng ating kasalanan, kaya sa pinabayaan, tinilikuran ng Diyos. Sa 7 sayings on the cross, first sayings, Father. Ang gitna, my God. Panglima, I thirst. Pang-anim, it is finished. Pang-pito, Father. Father, into your hands, I commit my spirit. Pasin yung sequence. Una, forgiveness. Pangalawa, assurance. Today, you will be in paradise. Kung meron man dito hindi paligtas, ngayon ang kaligtasan. Hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon, kung nadinig mo ang panyayang libreng kaloob ng Diyos na si Jesus ang tagapagligtas, ma-identify kang anak ng Diyos through Christ, magsisi ka ng kasalanan, tanggapin si Jesus sa puso bilang iyong sariling tagapagligtas at Panginoon with faith. Pangatlong sayings, devotion. Pang-apat, abandon. Inabandon na ng Diyos Ama si Jesus. Alang-alang sa iyo at sa akin. Panglima, agony. Naghahanap siya ng mga testimony ng mga anak ng Diyos. Na ipakilalang si mananampalataya ni Jesus. Maraming Kristiyano ngayon, sabi ng Pablo sa Ephesians 1:13 and 14, Hoy! Mga Kristiyano naman, baka nakalimutan nyo, binigay ko ang lahat para sa iyo. Hindi ko hinihingi, bigay mo ang lahat. Ipakilala mo na lang na ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Hesus. Saan ka man naroon? 6, triumphant. It is finished. It is finished because tinapos ni Jesus ang ulo ng dyablo durugin. Wala na siyang kapangyarihan. Sabi ng 1 Corinthians, wala nang pangil ang kamatayan sa mga mananampalataya ni Jesus dahil may langit na bayan ang hintay sa atin. Amen? At sabi doon, tinapos, it is finished, yung ating pag-ilalim sa kautusan. Sabi doon, sa biyaya tayo nangaligtas. Mga kapatid, ikaw at ako, napapagkakilanlan po ba tayong mga mananampalataya ni Jesucristo? Alam nyo, tatlong bagay po. Idikit ko yung sulat ni Pedro. Alam nyo, halos 14, kalahati, kasali Hebrews, sabi ng ibang mga theologians, si Pablo ang sumulat. Tanging ang Galatians lang ang sinulat ni Pablo. Sabi ng Galatians 6:11 ay malalaking titik ang sulat ni Pablo. Dahil sabi ng Pablo sa Galatians 4:12 and 16, ukitin niyo yung mga mata, ibigay sa akin. Kaya sabi ng marami, ang thorn of the flesh si Pablo ay mata. Marahil sa kanyang mga dinanan sa gulpe, mga bagay na nung siya naglilingkod, o marahil nung siya ay sinubsob ng Panginoon sa Damascus, nung siya papunta ron, at nung makilala niya si Jesus. Kaya siya nagkaroon ng thorn of the flesh, ayon sa pag-aaral. Kaya nga, makita natin dito na si Pablo ang naghihikayat noon at hanggang ngayon sa mga Kristiyano na ipakita na tayo'y nabubuhay na anak ng Diyos. Gamitin ko yung ilang sulat ni Pedro para mabigyan. Pinasinaya ni Pedro
pinatotohanan din ni Pedro yung paanyaya ni Pablo. Paano tayo ma-identify na tayo mga mananampalataya o na kay Kristo? Sabi kasi ng Pablo sa Ephesians 1 hanggang 4, ito po ay turo ng doktrina. Yung 5 and 6, na chapter lang yung Ephesians. Yon ay application. Dito sa 1 to 4 ay mga turo para tayo ay maging mahusay sa kaalaman kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Tayo ay pinili ng Diyos. Amen? Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Siya ang humanap sa iyo. Siya, biyaya niya kung bakit tayo mga nangaligtas. Kaya biyaya ng Diyos kung tayo nakakapaglingkod. Biyaya ng Diyos kung tayo nagagamit. Biyaya ng Diyos kung bakit tayo ay pinagpapala ng Diyos. Church, yun po yun. Kaya doon sa 13 and 14, pinakiusapan ni Pablo. Pastor, paano ba tayo ma-identify? Ma-identity na tayo mga Kristiyano o mga mananampalataya. Ang gusto kasi ng Pablo at ng Pedro at ng Diyos na tinuro sa kanya, kaya naisulat yan, tayong mga identify as Christians, believers of Christ, ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At tayo maging tapat sa pagsunod. Mawalang galang po kung ako man po ay nakakapagsalita ng mga masakit sa dibdib o sa puso. Pagpauman ninyo, dahil ang salita ng Diyos ay masakit. Dahil sabi ng Hebreo, he's like a two-edged sword. At ang sabi po niya, mas maganda na rin yung tamaan ka para maging isang rebuke sa iyo. At kung may kasalanan ay mapagsisihan natin, di ba? At tayo ma-encourage, at tayo ma-challenge, at tayo ay ma-remind at ma-revive. Kaya tayo sumasamba upang ang pagsamba natin ay sa susunod na araw ay magamit tayong magliwanag sa mundo bilang mga mananampalataya ni Jesus. Ito po, 3 bagay lang po ang sabi ni Pedro na ididikit natin sa Ephesians 1, 13 and 14 na paano tayo ma-identify na mga mananampalataya. Una, sabi ng Pedro sa 2 Peter, basahin niyo po ito, 2 Peter 1, 1 to 4. JB. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as his divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness, Thank you. through the knowledge of him that had called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Kasi niyo yung sulat ni Pablo sa Ephesians, yung pambungad niya, halos parehas nung kay Pedro. Ini-encourage na tayo, kahit na tayo mamuhay na may kabanalan dahil ang ating Diyos ay banal. Mamuhay tayo ng may pagsunod sa Diyos at may mamuhay tayo na identity tayo bilang isang na kay Kristo. Kaya nga po, paano? Alam nyo, na-identify tayo bilang isang na kay Kristo through trials. Sa pagsubok. Yung aking patotoo nung 2024, 40 days and 40 nights po ako nakadapa. Hindi ako pwedeng tumingala. Kakain ako, nakadapa, dudumi, tatayo, nakayupo. 40 days and 40 nights. Sabi ko, Panginoon, tapos ako pa nagpipreach, Pastor. Pinakita ko sa mga lingkod, mananampalataya na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Kahit ako may kapansanan, ibibigay buhay ko sa Panginoon. Hindi to exalt myself. Ang ating pagiging identity in Christ, 3 bagay lang. Exalt our God. Edify the church we have. And evangelize people that lost. Yun po yun. Ang inyong abang lingkod, kahit po wala na nakita. Alam ng taga-master diyan kung ano ako nagsimula hanggang ngayon sa biyahe ng Diyos yun.
kami mag-asawa pa rin. Mawalang galang, hindi. Sa Diyos ang papun. Ako ang naglilinis ng CR. Ang misis ko ang nagwawalis ng aming church. To show them na hindi ako tumaas. Let God exalt in my life. Sabi ng John the Baptist, he must increase and I must decrease. Ipakilala natin si Jesus sa buhay natin. Sabi ng Pedro, ipakilala nyo na kayo kay Kristo sa pamamagitan ng mga pagsubok. 1 Peter 1:7. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, through it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Church, ikaw, ayaw mo na ba? Pagod ka na ba? Nangihinawa ka na ba na maglingkod sa Panginoon? Nangihinawa ka na bang sumamba sa Kanya? Gumagawa na ba tayo ng dahilan dahil may pagsubok tayo? Church, look at me. Anong pagsubok ang higit sa akin? Bago kami pumunta rito sa Qatar, namatay si tatay. Hindi ko nakita ang mukha niya. Yung mga apo ko, hindi ko nakikita ang mukha. Yung asawa ko, hindi ko nakikita kung ano itsura. Tapos ikaw, anong pagsubok meron ka? Ba't tayo umayaw? Sabi ng Pablo, ng Pedro, yung pagsubok na yan ang magpapakilala ang ikaw ay nagkasunod ni Kristo. Ang ating pananampalataya ay parang ginto na dadaan sa mga apoy upang subukin. Church, hindi lang ako, hindi lang ikaw ang dumadaan ng pagsubok. Alam ng Diyos yan, amen? Sabi ng Psalms 23:4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. no, ako'y nakadapa 40 days and 40 nights. Ano plano mo sa akin? Plano niya, mag-pray ako. Maghapon akong nag-pray. Yun ang trabaho ko ngayon. Gigising ako sa umaga, nakaupo sa tumba-tumba. Yung pala ang purpose ko. Yung pagsubok, by God's grace, heto pa rin. Pero nakakapaglingkod sa Panginoon. Nakikinig ng Bible. Church, ikaw, anong pagsubok meron ka? Natakot ako noon. Parang gusto ko nang umayaw. Bago mamatay si tatay, sabi ko, tay, ayoko na. Sabi ng tatay, kung pwede lang ibigay ang mga mata ko sa iyo, anak. 85 years old siya. January 28, 2025, umisa sa langit. Sabi niya, Ding, alam niya pupunta kami sa Qatar dahil mga anak ang asawa ni JB. Ding, pumunta kayo mag-asawa sa Qatar. Pakita mo sa anak mo ang pagiging ama. And then nagpaalam ako sa church. Kailangan kong pakita ang ako'y nagmamahal pa rin sa anak ko. Then, binawian siya ng buhay. Bago sa bawian ng buhay, Ding, hindi ko na makikita yung apo ko. Ding, hindi ko na makita, hindi ko na dalat na ng birthday ng nanay mo. Ding, salamat sa iyo. Uuwi na ako. Totoo yun. Natulog siya, katagilid, hindi na siya nagising. Nagpaalam siya sa amin. Pagsubok. Ikaw, anong pagsubok meron ka? Tatakot tayo
Pero sabi ng Psalms 23, awit ni David, oo, tayong lahat ay dadaan sa libis ng kamatayan. Pero hindi tayo dapat matakot because meron tayong Jesus sa puso. Sabi ng Biblia, 365 times, fear not. 365 days ang isang taon. Church, God is with us. Romans 8:31, if I'm not mistaken. Sabi ng Romans 8:26, kung nanghinayang ka ng loob, may pagsubok, nagpipray tayo. Pagka may pagsubok, ang hirap mag-pray, amen? Hindi ka magpagsalita. Pero sabi ng 8:26 na Romans, may Holy Spirit na nananalangin para sa atin. Because doon sa Ephesians 1:13 and 14, ipinakita ni Pablo doon yung tatak ng Espiritong Banal sa atin. Yun ang guaranteeing tayo ay anak ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 3:16, tayo'y mga templo ng banal na Espiritu. Amen? Sabi ng 1 Corinthians 6:19 and 20, hindi nyo baga alam, sabi ni Pablo, inulit, na kayo'y binili ng may halaga ng dugo ni Jesus? Hindi nyo baga alam na kayo'y mga templo ng banal na Espiritu ang inyong katawan? Kaya nga, oo, madaling magsalita. Pero pag nasa gitna ka na ng pagsubok, ang hirap magsalita. Amen? Kaya sabi ng 8:28 ng Romans, all things work together for good. Church, eto si Pastor Ningunita nasa inyong harapan. All things work together for good. Hindi aksidente. Yung topic nyo na ako'y tumatayo dito sa first Sunday of March 2025, finding identity in Christ. Here I am, Lord. Use my life. Bilang isang totoo na makitaan ako na ako'y mananampalataya mo. Through my trials, through my problems. Church, panghawakan natin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Bago siya hulihin, ipako sa krus, mamatay sa krus, ilibing at mabuhay namang muli. John 16:33, sabi ng Panginoong Hesus. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Church, ang kailangan lang natin magtiwala at sumunod sa Panginoong Hesus. Na-overcome na niya ang buong mundo. Maging ang kamatayan. We are overcomer. Amen? We are victorious in Christ. Amen? Victory in Jesus. Alam niyo, pag binabasa at binabalikan, pinakikinggan ang Biblia, Genesis hanggang sa Revelation, kasi ninyo, hindi lang ikaw at ako ang dumanas ng pagsubok. Sa pagsubok, sabi ni Pedro, mapapakita nating tayo ay kay Kristo. Bakit? Remember Noah. Noah, siya lang ang matuwid. Pero may pagsubok doon. Pagtatawanan siya, alang-alang sa Diyos. Gumawa siya ng ark. Amen? Walang ulan pa noon. Hindi alam ng mga tao nung nabubuhay na may ulan at baha. Pagtatawanan siya. Ano yan? Pero naligtas sa biyaya ng Diyos ang kanyang sambahayan. Tama? Bago dumating ang baha, at habang tumataas ang baha, the ark, sumisimbolize kay Jesus Christ, umaangat ang ark. Yung baha sa buong mundo, eto, trials. Remember, Shadrach, Meshach, and Abednego? Pinakilala nilang sila ay mananampalataya ng Diyos. Ang turo ng Biblia, Old Testament, nagtuturo, may darating na tagapagligtas. Tama? Pinakilala ng tatlong kaibigan ni Daniel. Daniel chapter 3. Meron kaming Diyos. Nasunog ba sila? Pagsubok, ikaw. Akala mo,
Pinaglakipang ka na ng langit at lupa sa pagsubok mo, problema. Merong Diyos. At sa pagsubok na yun, ipapakita natin tayo yung mga mananampalataya ni Jesus ngayon. Para makita na maraming tao nakatingin sa atin. Yan ba yung mga born again? Para silang walang problema. Because we are in Christ. Sabi ng Romans 8 that if God is with us, who can be against us? Kasama dyan ang pagsubok. Kasama dyan kamatayan. Kasama dyan yung mga karamdaman. Ang inyong abang lingkod po, kami mag-asawa tuwing Merkules nagtuturo sa rehabilitation ng mga adik. 12 years na po ako nagtuturo sa mga adik. At ngayon po, nakita rin kami mag-asawa at kasama yung mga anak ko nung hindi pa nagpupunta rito. At sige po, nagtuturo kami sa mga public school sa Pilipinas. Lahat ng public school sa Pilipinas, sa Bustos rather, ay pinapasok namin to share the gospel of Christ. Katulad nung sinabi ni Pablo sa Ephesians 1:13, the gospel, di ba? Nadinig nyo ang ebanghelyo ng katotohanan. Tama? Kung nadinig natin ang ebanghelyo ng katotohanan, si Kristo ay namatay, nilibing at nabuhay muli, ipahayag natin sa maraming tao. Dahil yun lamang ang makapagliligtas. Church, huwag mong ikaya sa iyong loved ones na nasa Pilipinas. Kung may pagsubok man kayo, mahirap malayo sa pamilya. Pakilala mo pa rin si Jesus. Sabi ko sa mga PWD, in-invite din po ako sa mga PWD magsalita dahil hindi raw ako parang bulag, hindi raw ako parang disabled. Ang title ng aking mga preaching, Go Disabled. Go Disabled. Go Disabled. Sabi niya, parang timang yun. Disabled lang nga, go pa. Di ba? Go Disabled. Bakit? Picture niyo Go Stable. Isulat niyo nga ako sa isip, Go Disabled. Tanggalin mo, i-separate mo yung D. Iligay mo sa Go. Ano ba bubong word? God. Hiwalay mo yung IS. God is able to heal you, to hear you, to help you, and to save your soul. Go disabled because there is God. Diba? God is able. Amen? Yun po yun. Identify tayo as Christians because sa mga pagsubok because our God is able. Katulad ng mga kaibigan ni Daniel. Maging si Daniel. Daniel chapter 6, tama? Pinakilala niyang si may Diyos. Kinain ba siya ng leon? Hindi. Ikaw. Sabi ng Pedro, ang diablo is like a roaring lion. Bakit roaring? Roaring ba? Tama? Umaatungan? Umaatungan na lang kasi wala na siyang ngipin. Nananakot na lang ang diablo. Kaya sila, tinatakot ka na lang niya sa mga pagsubok mo. Para sabihin mo, may Diyos ba? Meron. Ang Diyos ay laging nakatingin sa atin. Hindi natutulog ang Diyos. Amen? Ayon sa pag-aaral, may nilikha ang Diyos na hayop na 2 oras lang matulog sa 24 hours. Ano yun? Giraffe. Kung ang giraffe nilikha ng Diyos 2 oras lang matulog sa maghapon, yung lumikhang Diyos, magiging kahiya-hiya ang Diyos na meron tayo kung natutulog siya. Yung giraffe nga, 2 oras lang matulog, kaya hindi natutulog ang Diyos. Kaya sabi, pray without ceasing. Sabi ng John 15, lahat ng hingin mo sa pangalan ko, katuwaan ng Diyos amang bigay sa iyo. Just believe, and you will receive. Church, yun ang turo ni Pedro at ni Pablo. Paano tayo makikilalang kay Kristo? Dahil sa pagsubok. Sa pagsubok. Naalala niyo si Marta, si Maria at si kapatid nila, si Lazaro? May pagsubok sila? Namatay si Lazaro. Naniniwala ka ba na ako ang buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, opo. Nabuhay ba si Lazaro? Nabuhay. Ikaw, mas mabigat yung kamatayan na yun. Ikaw, anong pagsubok meron ka? Anong karamdamang meron ka? Papalad tayo. May Qatar Evangelical Church na
bibigay ng pagkain espiritu sa atin. Kaya church, punta tayo dito pag-araw magsamba. Katuwaan na makita mo may kapiling kang kapatid na nananalangin. I am blessed in this church. May devotion, may prayer, may awitan. Church, pangalawa, para tayo ma-identify na in Christ, sabi ng 1 Peter 1:18 and 19, For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Church, hindi dahil sa relihiyon tayo na-identify in Christ. Hindi dahil sa good works tayo na-identify in Christ. Hindi sa paglakad ng nakaluhod para ma-identify na ikaw ay kay Kristo. Because of the blood of Christ na naglinis ng ating kasalanan. Church, nung nakapako si Jesus, mula at bumbuo na ng kanyang ulo, hanggang talampakan dumudugo. Dahil yun ay para sa iyo. Dahil ang kasalanan natin ay kailangang bayaran. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. At si Jesus lang ang pwedeng pambayad. Nung papatayin ni Abraham si Isaac, wag. At doon nabuo Jehovah Jireh. Hindi pwedeng handog ni Abraham si Isaac. Masisira ang plano ng Diyos na si Jesus ang handog na perfecto sacrifice for you and me as a sinner. Church, si Jesus may koronang tinig. Hinubaran. Nilait. Hinagupit. Ipinako ang kanang kamay at kaliwang paa. At ang mga paa ay nakapako. Ikaw nasa isip niya. Tumutulo ang dugo niya, hindi niya pinapunas. Para siyang tupang kinatay. Para ikaw ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Ibalot yung katwiran ni Jesus sa iyo at sa akin bilang makasalanan. Sabi ng Isaiah 53, 5 and 6, bago pa lang, ilang daang taon bago pa ako si Jesus sa krus, sinabi ni Isaiah 53, 5 and 6. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. Church, ikaw, sa tuwing kayo magkakasala bilang anak ng Diyos, sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive you and me and cleanse us in all unrighteousness. Para maibalik yung joy of salvation. Church, nung lumang tipan, nung sila'y nasa Exodus, Book of Exodus. Ang Book of Exodus po ay unang part, pagliligtas. Hinati ng Diyos ang dagat para mailabas sa Egypt ang buong Israel. Hebrew people. Wala pang Israel noon. Hebrew people ang tawag sa kanila. My people. Ilabas mo. Pumasok sila, Jacob, pinapunta ni Joseph sa Egypt, 70 or 72 count. Pero nung lumabas sila, 400 years after Moses, ilabas mo ang aking bayan. 2 to 3 million ayon sa pag-aaral. Hinati ang dagat. Nung sila nasa disyerto, part ng Exodus, binigay ang utos. Exodus chapter 20. Then, lumipas, habang sila nasa disyerto, mamuhay. Like us. We are pilgrimage lamang. Amen? Tayo dahil manlalakbay lang sa mundo. Nasa Qatar ka o nasaan. Bilang Kristiyano, panandali lang tayo. Dahil tayo ay taga-langit. Dahil kay Kristo. Yun po yun. And then the last part, sumamba. Ngayon, sa last part of Exodus and the first part of Leviticus, pagsamba ang itinuro ng Diyos kay Moses. Yung pagsamba nila, nag-o-offer sila ng lamb once a year. Yung dugo ng lamb, ng high priest, itinatakip doon sa Ark of the Covenant.
Nandoon sa Holies of Holies. Gagawin natin mamaya yun. Nadinig ko. Meron tayong communion. Yung dugo ng lamb, binigay nila, tinatakip doon sa Ark of the Covenant, ang laman, tablets, yung cellphone. Then, tungkod ni Erong namumulaklak. And then, yung mana. Dahil, galit ang Diyos. Pero because the dugo nung sacrifice ay pinantakip, napapatawad sila. Alam mo, tinapos ni Jesus yun. Hindi na natin kailangan mag-alay. Si Jesus, inialay niya voluntarily ang kanyang sarili as sacrifice. Yung dugo niya ang pinambayad sa ating kasalanan. Kaya tayo identify in Christ. Amen? Hindi dahil sa ating gawa, hindi dahil sa ating pagsanib sa relihiyon, kundi sa dugo ni Jesus. Church, pahalagahan naman natin yung ating pagkabili ng precious blood ni Jesus Christ. Church, huwag natin paggamit yung ating katawang templong Diyos ng Espiritong Banal sa sanlibutan. Pinagpapala tayo ng Diyos, pero ginagamit natin yung ating mga pera. Pinagdadamot natin yung ating mga tinatangkilig sa gawain ng Panginoon. Lalo dito, yung tithes and offering. Sorry. Church, dugo ni Jesus ang lahat. Psalms 24:1. Sabi doon, ang lahat ng nasa mundo ay sa Diyos. Maging ating kaligtasan. Binayaran ng dugo ni Jesus yun. Kaya hindi natin dapat ikahiya si Jesus sa buhay natin. Mamuhay tayo ng may katapatan sa paglilingkod, sa pagsamba, sa pagkakalob. Use your talents. Use your time. Use your treasure para sa Panginoon. Church, hindi madamot ang Diyos. Siya ang unang nagbigay sa atin. Binigay niya ang darling of heaven. At yun ay si Jesus. Church, pangatlo and last. Identity na tayo kay Kristo. A precious Savior we have. 1 Peter 2:6 and 7. Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be Hi. confounded. Unto you therefore, Thank you. which believe, he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. Thank you. Si Pablo, pinakilala sa Ephesians, pinili tayo ng Diyos, alang-alang kay Kristo, upang buuin ang iglesia ng Diyos. At iyon ay tayong mananampalataya, the church, believers of Christ, upang ipagkilala at tayo silyado ng Banal na Espiritu at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos para maraming maakay na mananampalataya ni Jesus. Church, mga kapatid, we have a precious Savior, sabi ng Pedro, sabi ng Pablo. Amen? That is the Lord Jesus Christ. Yun po yun. Paano pag kumatok ang kamatayan sa ating tahanan? Pastor, wala namang ganyang biruan. Anytime dumarating ang kamatayan. Like my testimony, January 20, 2025, bago ko pumunta rito with my wife, umuwi sa langit si tatay. Kamusta yung loved ones mo? Kilala kang Kristiyano. Kilala kang anak ng Diyos. Kilala kang sumasamba pag Biyernes dito. Kilala ba nila si Jesus? Kilala ba nila ang katayuan nila sa harapan ng Diyos kung siya'y bawian ng buhay? Kamatayan, huwag muna ngayon. Nasa katarak ko. Kamatayan, huwag muna ngayon malilit ang mga anak ko. Dalaga pa ako, binata pa ako. May pangarap ako. Pag kumatok si kamatayan, wala makakapigil. Pero sabi ng Biblia, today is the salvation. At sabi ng Acts 16:31, sabi ng Pablo, sabi sa jailer, papatay siya. Uy, Pablo, Silas, papatayin ako kasi nakawala kayo. Hindi, nandito pa kami. Paano maliligtas? Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, you
and your household will be saved. Kamusta ang loved ones mo? Kamusta tatay at nanay mo? Kamusta ang asawa mo? Kamusta yung mga anak mo? Kamusta ka? Identify ka ba na anak ng Diyos? It's between you and God. Church, habang nakapako si Jesus sa krus, into thy hands, Father, I commit my spirit. Church, kasigurihan ng buhay na walang hanggan ay na kay Kristo. Church, nakapako siya. Kaya niyang tanggalin ang mga kamay na nakapako sa krus at paa at lumutang sa hangin. Kaya? Kaya. Dahil marami, nung nagmi-ministeryo ang Panginoon, 3 years and a half, bago siya ipako sa krus, nakalakad si Jesus na ating tagapagligtas sa ibabaw ng tubig. Ginaya ni Pedro. Nagbigay siya ng maraming pagkain sa pamamagitan ng 5 piraso at 2 pirasong isda. Nagpagaling siya ng mga may ketong. Nagpalakad siya ng mga pilay. Nagpatanggal siya ng bulag ng mga mata. Nagpabangon siya ng mga patay. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kamay na makapangyarihan. Ikaw at ako, kung tinanggal ni Jesus ang kanyang kamay sa krus, tayo na pinakakawawa. Walang mamamatay na handog para sa ating kasalanan. Pero, tiniis niya yung pako na kaya naman niyang tanggalin. Bakit? May kapangyarihan siya. Amen? Dahil sabi niya, sa Mark chapter 4, sa bagyo, huminto ka, bagyo. Tumigil ka, tubig. May kapangyarihan siya. Hindi nawala yun. Kahit siya nasa krus. Alam nyo, kung bakit siya nanatiling nakapako? Hindi dahil sa pako. Dahil sa pag-ibig niya sa iyo at sa akin. At ngayon, na sinasabi natin tayo anak ng Diyos, ipakilala natin mananampalataya tayo ni Kristo Jesus. Church, mahalaga ka sa harapan ng Diyos. Amen? Ipagpauman ninyo, humaba na ako. Okay lang? Okay lang? Dahil sa haba ng pagsasalita ko, parang may amoy na hininga ko. And I close in this. Ay, salamat. Tatapos sa pastor. Sino nagkapatsakan ng tissue? Wala nasal ka. Ay, diyan ka lang. Okay ka lang? Tayo ka lang. Kasi may amoy na eh. Naamoy na. Pero, dahil inabutan mo ko ng tissue, you touch my heart. May regalo ko sa'yo. Hati tayo. Hati tayo. Kukunin mo? Hindi, marami na ito. Di ba? Kahit na kailangan mo ito dahil mahaba na pagsasalita ko, pagpasensyahan nyo, bubble gum. Pag binigay ko kay Kirowel, hindi niya tatanggapin kasi madumi na, laway ko eh, tama? Pero, $10 para sa'yo, Kirowel. Kinuha niya, tama? Kirowel ka. Pag pera, kinuha mo. Eto, sorry ha, nilamukot ko. Bibigay ko rin sa'yo. Kuha mo. Kukunin mo, di ba? Kahit lamukot siya. Asa? Ano to? Hindi, okay lang. Yung pera kailangan ko. Ito ngayon, nilamukot ko, kinuha niya. Ayoko tapakan, baka mahuli ko ng pulis. Well, sa'yo to.
Bakit niya kinuha? Kahit marumi na at lumukot. May value. Ito. 100 piso. Kuya para sa iyo. Kunin mo pa rin, di ba? Bakit? Kahit hindi taga rito yung pera niyan, pera pa rin yan. May halaga. Sa iyo na yan. Isang ilustrasyon in closing. Ito, nagamit ko. Pero wala nang halaga to pag pinamigay ko. Tama? Yung pera, kahit marumi, kahit hindi siya currency dito, mahalaga pa rin. May value. May pagkakilanlan. Silang dalawa ay pera. Tama? Parang tayo. Iba't ibang gifts, talents meron tayo. Pero iisa ang pagkakilanlan sa atin. Tayo ay mga naligtas sa biyaya ng Diyos through Christ by faith. Amen? At meron tayong value. Precious tayo sa harapan ng Diyos. Kaya in closing, ikaw, yung pagpapahalaga sa iyo ng Diyos, pinili ka niya mula sa kadiliman ng sanlibutan ito, ginawang anak ng Diyos. Ngayong anak ka na ng Diyos, through Christ, pahalagahan natin ang ating pagkakilanlan bilang kay Kristo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, salamat po. Purihin ka. Diyos, sa iyo ko na ilalagak ang mga kaluluwa ng mga anak mong ito. Banal na Espiritu, I know, I believe, you spoke to our hearts. Diyos, sa iyo ang papuri. Sa pangalan ni Jesus. Pastor, kayo na po.